Sadyang nakabibighani ang paglipad. Ang maging malaya, gaya ng mga ibon sa himpapawid. Ang matanaw ang mga dagat at bundok mula sa langit. At ang makarating sa malalayong lugar nang hindi sumasayad ng mga paa sa lupa. Ngayong gabi, isang pambihirang hamon ang inyong masasaksihan. Sa ngalan ng pangarap na paglipad, kaya nga ba ng isang pangkaraniwang nilalang kagaya ko na magpalipad ng eroplano? Lumipad ang aming team sa Dumaguete para kumasa sa isang hamon. Ang matuto at makapagpalipad ng eroplano sa loob lamang ng 3 araw. So, nandito na tayo ngayon sa flying school at sisimulan ko na ang isa sa pinakamalaking challenge na gagawin ko para sa Eyewitness. Exciting. Let's go. Hi, sir. Hi. Hello. Welcome. Thank you, Atom. Si Captain Madu Pulian Calath ang Head of Training ng Aviation Academy. Sa eskwelahang ito nagsasanay ang mga gustong maging piloto. After you. Thank you. So it begins. Yes. 14 na buwan ng kumpletong kurso sa flying school. Kasama rito ang tinatawag na ground school o classroom lectures, pag-iensayo sa tinatawag na flight simulator, at syempre, ang pagsasanay sa mismong eroplano. There is only one thing I demand from my students is to have the right attitude. They have to be trainable. Even if they lack skills or knowledge, we can always train them. But if they don't have the right attitude, we cannot train them. Yun nga lang, hindi ko matatapos ang mahigit 1 taon na kurso. Yes, definitely. We can do a crash course for you. A crash course? A crash course for you. Yeah, so we will definitely walk you through what's going to happen during the training of every student pilot. Oh my gosh. Wow. Pressure. No worries, we are there to take care of you. My piloting crash course has begun. Ang first stop, isang classroom lecture. So ito yung tinatawag nilang ground schooling, kung saan matututunan natin yung theoretical concept sa likod ng paglipad ng eroplano. It's time to meet my classmates. Good morning! What are the 4 forces of flight? Can someone give me one at least? Yes, sir. Lift. Okay. Oha? We have lift. Pakitang gilas agad ako. The first thing that you're going to do as a group would be to draw the parts of your airfoil. Pwede ko ang humingi ng ng papel. Classic school bukol to ah. So, wala na po. Tama ba itong ginagawa ko? Check mo nga ito. Si Emmy ang matulungin kong seatmate. Ilang buwan pa lang din siyang estudyante sa flying school. Ano yung mahirap sa ganitong mga lecture? Pag may po, enumeration po, ganun. Tsaka pag Pag oral din po. oral recitation, no? Yes po. Nakakaba. Okay, then, see you tomorrow, everyone, and have a safe day. Good afternoon. Kapansin-pansin na marami sa mga estudyante sa flying school galing sa ibang bansa. Kwento nila, magandang lugar daw ang Pilipinas para sa tulad nilang nag-aaral
para maging piloto. Pero sa lahat ng mga estudyante, pambihira si Emmy. Mahigit 10 taon pala siyang nagtrabaho bilang maintenance staff ng paaralan. Tagalinis po, taga-ano ng CR. Tapos, inutosan po nila ako minsan mag-ano sa ano po, labas, bayad ng ano po, Noreco, ganun, mga bills po. Buti tumagal ka dito sa company. Yes po, kasi subang bait po ng mga anak ko po, mga boss. Kaya thankful pa ako. Sa araw-araw na pakikisalamuhan ni Emmy sa mga estudyante, hindi raw niya naisip na mabibigyan din siya ng pagkakataong mag-aral dito. Pero isang araw, bigla raw siyang ipinatawag ng kanyang boss upang ihatid ang nakagugulat na balita. Tinawag po niya ako, tapos sinabihan po niya ako na, baka gusto mo mag-aral ng piloto. Sabi ko, na-shock po talaga ako kasi hindi ko po expect na ganun po. Sabi ko, sino po, ma'am, bakit? Bakit sino po ganun po. Papaaralin daw po ako, suportahan daw po nila ako. Para hindi maantala ang kanyang hanap buhay, ginawang maintenance supervisor si Emmy. Habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. From utility worker to student pilot, real quick. Sa pagpapatuloy ng aking crash course sa pagiging piloto, syempre, kailangan ng safety training. Bago ako sumabak sa ere, kailangan daw muna ako matuto ng survival skills. Kung sakaling tayo ay mag-land sa karagatan, kasi napapaligiran tayo ng tubig. Wala akong kabatch ngayon so ako lang muna ang gagawa ng training. At kasama ko yung Coast Guard. Sila yung magtuturo sa akin. Let's go! Ano po ito? Life vest. Life vest. Maliit lang, ano? Maliit lang talaga. Ito yung mga nasa aeroplano talaga. So, pag i-inflate mo siya, sir, para pumasok yung hangin pag nasa tubig, hilain mo na ito. Okay. Sige. So, dapat naka-uniform ako para makatotohanan, ano? Tanggalan ako ng sapatos. Okay, perform mo. Then, hawak yung isang kamay. Then, Ganyan? okay. So, Tatakpan ko ganyan, yung ilok ko, ganyan? nakaganito, sir. Ganyan? Okay, sir. Habang nasa tubig, unang-una, relax. Don't panic. At kung may ibang kasama, importante ang teamwork. Kung may nakita man kayo lang malayo, pag ikaw lang mag-isa, hindi mo siya makakain lang rin. Okay. So dapat isang team talaga kayo para salitan. Yun ang tinatawag na human centipede. Okay, paano yung human centipede? Yung human centipede naman is yung magkakabit-kabit kayo. Okay. Ganito. I'm a human centipede. I'm a human centipede. So dapat importante hindi kayo maghiwa-hiwalay. Hindi kayo talagang maghiwa-hiwalay. Kapit-kapit lang talaga kayo. Kaya ganyan lang. Dagdag pa ng Coast Guard, ang pinakamagandang paraan daw para makatawag ng atensyon ng mga rescuer, ang pagsaboy o pag-splash ng tubig. Yung splash ng paa. Dalawa tayo. Dalawa tayo. Hawakan mo lang yung ano ko. Okay. Ganyan. Then tap. Ganyan tayo. Then splash. Helicopter. Okay. Kasi kung wala tayong gagawin na ganito lang tayo, kaway-kaway, wala ko tayo makita. Maya-maya pa, dumating na ang aming mga rescuer. Yahoo! At last, rescue has arrived. Pero pagod na ako, kailangan ko lang. Rescue sir from Philippine Coast Guard. Thanks for coming. Woo! Woo! Thank you! I'm paid!
Ang mga student pilot, sinasabing kasing galing lang ng kanilang pilot instructors. We're gonna check your aircraft documents. Isa sa pinakabata pero pinakabiyasang instructor sa Aviation Academy, si Captain JT Cordova. Control wheel. Sa edad na 23 years old, mahigit 30 estudyante na ang kanyang tinuruan. Lahat sila, piloto na raw ngayon. Captain JT is one of the best instructors. He was my pre-solo instructor as well. Maaga raw nagsimula ang pagkahumaling ni JT sa mga eroplano. Kaya nang magbukas ng flying school sa Dumaguete, sinubukan niya agad na mag-enroll dito. They opened 2013. I came here, I guess, 2014. Pero di pa pwede. So sabi ng manager dito, balik ka na lang pag 16 na. Ilan taon ka na nung una kang dumating? 14. Oh But my I came back 2015. Sa edad na 17, naging ganap ng piloto si JT. Mula noon, daang-daang flights na ang kanyang nakumpleto. Meron bang mga nag-express ng concern para sa'yo? Yes, lalo na yung mami ko. Especially if like bad weather. Yung tatawag yun, yung message, saan ka na, gano'n. But they got used to it naman po. Sa aeroplano, talagang bago ka makapag-fly, siguradong trained ka na. Yes, train and also you need to be proficient po. Isa pang mahalagang yugto sa pagsasanay ng mga piloto ay ang flight simulator training. Para itong high-tech na computer game kung saan makatotohanang ginagaya ang karanasan ng pagpapalipad ng eroplano. Ito ata ang pinakamabilis na flying school crash course sa balat ng lupa after just one day of lectures. Tatry ko na yung simulator. I've never done it before, so it will be very interesting. At kahit na simulator lang to, parang kinakabahan ako talaga. Let's go, sir. So let's go. Lead the way. Thank you. Ang aking instructor, si Captain Aurelian Kuntz. Oh my gosh. Ang location ng aming simulated flight, Metro Manila. This is the Ninoy Aquino International Airport. Exactly. Oh, I can see the Terminal 1. So here you have your speed indicator, which give you the speed of your aircraft in knots. Here you have your altitude indicator. You have your altimeter. This one will give you your altitude. So 7. Unang ipinaliwanag sa akin ni Cap ang iba't ibang instrumento na ginagamit sa paglipad. But then in the yoke, there's two control. You have your bank control, but you also have your pitch. That control all the electrical system. And this one is your ignition. Ang dami pala. Grabe. Ang daming pindot-pindot nito. Nakakalula. Nakaka-pressure. But yun nga yung point ng simulator. Hindi talaga nasa panganib ang buhay mo. So we can make mistakes here. So Yeah, you are allowed let's to do make- it. We can Okay. begin. Okay. All the Is it way. full? All the way, full power. Then apply a little bit right rudder to stay in the middle of the runway. A little bit more. That's the rudder that now we are flying. And then we see that our speed increase. Okay. Around 65 now, you can start to pull. And then it will fly already. Success ang aming take-off. So I'm still around 2,000 feet. That's good. And then just go around BGC, all of these tall buildings. Oh, I'm so tense. You want to try to land? Okay. Okay. First reduce your power, we have to join the pattern at 1,000 feet. The runway is there. So turn a little bit, slowly. Start to add a little bit pressure. Okay. A little bit more. More. Yes. Lord. Oh.
Congratulations. Shucks, sinakabahan ako. Grabe, kailangan ng 110% concentration. Ang dami mong iniisip, yung pitch, yung elevation, yung power, yung nasaan ka na. My God. Yeah, multitasking is the... Multitasking indeed. I survived. Si Emmy, hindi lang trabaho at buhay estudyante ang kailangang atupagin. Pagdating sa kanilang bahay, naghihintay sa kanya ang kanyang 8 taong gulang na anak. Laki sa hirap sina Emmy. Hanggang ngayon, inaasahan pa rin siya ng kanyang nanay at mga kapatid. Pero dito sa kanilang payak na tahanan, isang matayog na pangarap na pala ang unti-unting nabubuo. Dati pangarap ko na talagang maging piloto. Gusto ko po kasing, lagi ko po kasi nakikita yung mga dito po, may lumilipad na airplane po. Sinabi mo ba agad sa kanila na meron kang ganung pangarap o sa sarili lang muna? Sarili lang po muna. Hindi ko pa po sinasabi po. Bakit? Siguro po kasi sa taga lang po ako doon. Tagalinis lang po. So parang imposible po na mangyari na gano'n. Bukod sa, syempre, pagtulong sa pamilya, ano ba yung nagustuhan mo sa pagiging piloto? Gusto ko lang pong travel, gano'n. Gusto ko pong makapunta sa iba't ibang bansa po kasi never po akong travel po. Nakaka Nakaka-excite? Yes po. Parang exciting po. Kasakay ng gano'n po. Pero ngayon, hindi na pasahero bilang piloto pa. Piloto na po. Soon po. Samantala, dumating na rin ang araw na aking pinakahihintay. Panahon na para magpalipad ako ng aktual na eroplano. So for today, ang gagawin natin ay lilipad from Dumaguete, which is right over here, papuntang Siquijor na nandito. Sabi nila mga 8 minutes lang daw yung distance na yan. Si Captain Midun, ang instructor ko sa flight na ito. Ang eroplano namin, isang single-engine Cessna. To complete the look, let's go. Before starting engine checklist, so we do with the pre-flight inspection complete. Pinasadahan namin ang pre-flight checklist. Isang mahalagang hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga piloto at pasahero. Right. So we have the power there. Okay. So we'll put power a little lower, 1,000 please. Yeah? Okay. Yeah. Always about Sunod kami 1,000. nagpaalam sa control tower para gamitin ang runway. Dumaguete Tower, RPC 833, good morning. RPC 833, Dumaguete Tower, good morning. RPC 833 at Royal Hangar, requesting taxi lineup. This is it.
morning. PC-833 to Manata Tower. Good morning. Pangatlong araw na ng aking crash course sa flying school. At naghahanda na ako mag-take off sa runway ng Dumaguete Airport. Wala nang ibang gagawin kundi magtiwala sa aking training. Maganda ang panahon, mataas ang sikat ng araw, at sa ibabaw ng karagatan, sa pagitan ng Dumaguete at Siquijor, nasa pilot seat ako ng isang maliit na eroplano. Pinasubok sa akin ang ilang simpleng maniobra. Ang ganda ng view sa labas. Ang hirap lang ma-enjoy kapag todo ang iyong concentration. Hindi nagtagal, naabot na namin ang isla ng Siquijor. Dahil maiksi ang runway dito, hindi mo na ipinaubaya sa akin ang landing. I made it in one piece. My first flight. Grabe, basa-basa kilikili ko. Nakakaba pero ang saya ng experience. And I'm just happy to be here. Shades back on. Oh, it's good. That's what I was saying. I was refreshing my Tagalog. I was saying, galing. Matapos ang sandaling pahinga, oras na para bumalik sa Dumaguete. Habang tumatagal sa ere, unti-unting tumataas ang confidence level ko. Pero nang lumapit kami sa Dumaguete, bumalik ang aking kaba. Kailangan na kasing ilapag ang eroplano. At medyo mas mahirap ito kumpara sa take-off. Oh my goodness. Did that just happen? Ooh! Amazing. Flying is not only a profession, it is also a passion. So when you combine your passion and your profession, that becomes one of the best.
it always comes with a big responsibility. You know, people trust their lives and give it to you. So that is why this profession, you need a lot of determination, hard work, and focus to be a successful pilot. Wow! May papa-frame na ako. Congratulations. Thank you so much. Well done, well done. Thank you. Maraming salamat for keeping me safe. I had a lot of fun. Ang totoo, hindi ko pa rin kakayanin magpalipad ng eroplano ng mag-isa. Pasilip lang ito sa kanilang mundo. Walang shortcut sa pagiging piloto. Lalo't matinding responsibilidad ang nasa kanilang mga balikat. Sa tuwing mapatitingala sa mga eroplanong bumabaybay sa langit, nakatutuwang isipin na sa likod ng bawat pagaspas at bawat maniobra, may pangarap na minsang inasam. Pinagsikapan at pinaghirapan hanggang sa makamtan. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio at ito ang Eyewitness. That's it. You can call me Kapitan Araulio kahit na maiksi yung aking naging silip sa buhay ng mga piloto. Parang on one hand, nabawasan yung intimidation ko doon sa pagpapalipad ng airplane. Pero at the same time, parang sobrang nadagdagan yung respeto ko sa ginagawa ng mga piloto. Kasi grabe, hindi biro itong ganitong klaseng trabaho. Pero I can imagine it's so fun and so very fulfilling.